morning, Yusek Claire. Vice President Sara Duterte has declared her intention to run for president in the 2028 elections. What does the palace have to say about this? Good luck. Good luck. Good luck. Have you spoken to the president about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niya po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng kapatawaran itong sa Vice Presidente. At yun nga po, may mga bahagi nga yung kanyang pahayag that the palace might want to respond to. Unang-una, if I may quote, sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangako binitiwan ng kampanya. At kasunod po nito, humingi siya ng patawad kung tinulungan daw niyang mahalal si BBM bilang Pangulo. Okay, isa-isahin natin. Mas maganda po yan. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Isa pa ho, again, if I may quote, di ko kinaya maging bahagi ng 2025 budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete kahit alam ko na since 2023 ang magiging kapalit ang aking impeachment. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Follow-up lang po, Yusek. Makabayan Block said that the premature presidential bid of the Vice President is a move to shield herself from the impeachment. Does the palace share this sentiment, or what can you say about that? Maaari, kanilang opinion, pero dapat tandaan po natin, balikan po natin, dahil sasabi niya para ma-shield siya sa mga impeachment complaints. Hindi po basta-basta ito dapat mahadlangan ng anumang pagreklamo laban sa kanya. Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong. Nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon ng 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette, at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. At nandito pa rin po ang ibang report at aking ipapakita. 2021, nagkaroon po na malawakang pagbaha sa Davao City kahit walang bagyo. Ito po ang isa. At ang sumusunod, ito lamang po ang aking na-print at marami pa po if you will research. Duterte's sluggish typhoon Reich recovery spending. Ayan po nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya wag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. 2018, faced with disaster, Duterte falls from view. Ito po, at that time, ay wala at hindi makita ang dating Pangulong Duterte. So, ang mga issue pong ito, marami pa po siyang dapat na ihingi ng tawad. Akin pong i-enumerate. At mukhang nakalimutan niya itong ihingi ng tawad. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taumbayan
lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siyang magpapatay. At ang assassin na to ay nag-agree or sumang-ayon sa kanyang plano. Dapat ihingi niya rin ng tawad ang mga fake news na ibinandera niya sa taong bayan. Ipaghingi rin niya po ng tawad ang mga pagbabakasyon, personal trip, at itong taon na 2025 ay gumastos ng 7 million, if I'm not mistaken, 2025, gumastos ng 7 million for the staff and security for her personal trips. Dapat po rin niyang ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. At dapat din po niyang ihingi ng tawad ang puro paninira. Instead na siya ay magtrabaho at tumulong sa gobyerno. Matatandaan niyo siguro nung sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas. Pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Iyan po ay isang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ihingi niya na rin po ng tawad yung mga fake na student vouchers na ngayon ay sabi ng DepEd ay umaabot na sa halagang 200 million pesos. Ihingi niya na rin po ng tawad ang mga panis at nabubulok na pagkain na i-deliver sa mga mag-aaral natin. Pati po yung mga missing school materials na hindi na-deliver sa mga estudyante. Ilan lamang po yan sa dapat niyang ihingi ng tawad sa bayan. Yusek, Senator Risa recently said that the opposition isn't sure yet whether they would need to form an alliance with the president's camp to slay the vice president's candidacy in 2028. Is the administration open to the idea of forming an alliance with the opposition? Hindi po na pag-uusapan. Sa ngayon, hindi pa po yan na pag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Sa ngayon po ay wala pa po na pag-uusapan at kung meron pong magiging update patungkol po dyan ay ibibigay po agad namin sa inyo. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang umaga. Just one question po. Nabanggit nga kasi kanina ni VP Sara na patawad kung natulungan niyang manalo si PBBM. Is the President also feel the same way? Does the President also feel the same way? Na Na ihingi niya ng sorry tawad. dahil naging kapartner niya, katandem niya si VP Sara during the campaign? Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang magiging trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Kung hindi siya tutulungan ng kanyang vice-presidente, wala naman po magagawa ang ating Pangulo, kundi magtrabaho na lamang para sa ating bayan. But ano po ang tingin ng Palas now na nagdeklara na ng kandidatura si VP Sara? Do you feel that she is a strong candidate? Mahirap tibagin? How does the administration feel about it? Wala po nararamdaman ng palasyo patungkol dyan. Depende na po sa tao kung paano nilang susuriin ang mga kandidato. Isipin po nila ang kandidato at magiging leader ay dapat na makabayan. Dapat interes ng bayan ang sinusulong. At maging cautious tayo, maging mapanuri, kung isang Manchurian candidate ba ang maiboboto nyo. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, reaction lang din ng Malacanang. Ang pag-anunsyo po ngayong ka-early ni VP Sara ng kanyang presidential bid para sa 2028 ay isa po daw strategic political move na layong i-shape yung public perception. Probably po humihingi siya ng suporta at maibaba yung impact sa impeachment complaints laban sa kanya. Reaction po. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
Good afternoon, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa nasubmit ng ICI na accomplishment report kay President Marcos. Nakita na po kaya ito ni President at may decision na po ba siya kung mag-appoint siya ng new commissioners for the ICI? Inaaral pa po hanggang sa ngayon, medyo makapal po ang report na ibinigay. Pero most probably, maibibigay po agad namin kung ano mangyayari po. At kung magtutuloy-tuloy po ang ICI, ibibigay po din namin ang estado nito. Clarify ko lang, nakita na po ni Pangulo yung report. Opo, nabasa na po to at una po itong binigay sa OES. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Les Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinusulong po ni Representative Sendanya na dagdagan yung suporta sa Kalayaan Island. I understand the Marcos administration is pursuing infrastructure development sa KIG po. Kumusta yung mga proyekto doon? Sa ngayon po, nakausap ko mismo si Sec Vince at inutusan po talaga sila ng Pangulo puntahan ang Kalayaan Group, Kalayaan Island Group at tignan po kung anong kinakailangan. At sila po ay magmumungkahi na gumawa doon ng port at ng airway. Yung Lawak Island Shelter Port po at Pag-asa Island Airport, may pondo po ito ngayong taon. Sa ating pagkakalam, 2025 ay may pondo. Pero ang sabi po sa akin ni Sec Vince Dizon kanina ay titignan po nila para po mapatupad kung ano yung nais ng Pangulo sa KIG. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Yusek. Ma'am, tumataas po yung teenage pregnancy at sabi nga ng Commission on Population and Development, 10 to 14 years old po yung mga nabubuntis ngayon dahil na rin sa pagkahumaling sa social media. So ano po yung intervention ng Marcos government dito? Opo, kinausap po natin ang DOH at sinabi naman po nila na mayroon po daw ngayon na isinasagawa mga sex education na naaayon sa batas at naaayon sa ating kultura. At meron din adolescent health services na maaaring puntahan ng ating mga kabataan. Hindi po kinakailangan ang permiso ng kanilang mga magulang, maliban lamang kung may mga treatment na gagawin or may ibibigay or gamot na irerekomenda. So, libre po ito at anytime pwede po silang kumonsulta. So, maliban po dyan, inaalam ko rin po ang maaaring gawin ng DSWD at ako'y nakikipag-ugnayan sa ngayon po sa DSWD. And ma'am, napapanahon na ba? Kasi may mga lawmakers na nagsusulong na to limit the use of social media sa mga kabataan. Magandang suggestion po yan, pero kailangan aralin po. Kailangan aralin dahil ang social media naman po ay may positive, may negative na effects sa atin. Kung ito po ay makakatulong sa ating mga kabataan, pag-aaralan po ito para kung ano man ang kanilang maibibigay na suwestyon ay maaari maipatupad. Sunod na tanong mula kay Janelle Maribohok, UNTV. Yusek, kumara po sa NBI yung vlogger na nagpakalat ng pekeng medical record ni PBBM. Aminado naman siya na nagkamali at humihingi ng pasensya for engagement lang daw po ito. Ano po masasabi ng palasyo po dito? Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content. Lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. So tignan na lamang po natin kung anong mangyayari po dyan at kung wala naman siyang kasalanan, ipagtanggol na lamang niya ang kanyang sarili. Pero itutulak po ng palasyo na siya ay makasuhan yung mga nagpapakalat ng pekeng medical cert. Ang nagsampa naman po ay ang NBI. Kung ano po ang nakikita nilang nilabag sa batas, dapat panagutin. Thank you. Isang tanong mula kay Maricela Lili, TV5. Yusek, on Congressman Zaldico, kasi Interior Secretary John Vic Remulla mentioned na hindi na sa kanya yon yung paghahabol kay Zaldico, it's up to DFA. Pero dun sa statement ng DFA, sinasabi niya na whole of government approach pa rin ito. So, sino po ba talaga yung lead agency or yung in charge ngayon sa paghahabol kay Zaldico? Okay, nakausap po natin mismo ang DILG. At ang sinabi po nila, ang ibig lamang daw pong ipahiwatig ni Secretary John Vic ay DFA ang maaaring makipag-usap state to state patungkol sa maaaring maitulong ng agaran ng nasabing bansa. Pero ang patungkol po sa operasyon sa Interpol ay nananatili po ito na trabaho po
ng law enforcers natin. At mayroon pong mensahe ang DFA at aking pong babasahin. The Department of Foreign Affairs notes the recent statements by Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya on efforts to secure the return of former lawmaker Saldico to the Philippines. While the DFA values the DILG's collaboration, the DFA clarifies that Mr. Co's arrest and repatriation involve coordinated law enforcement and judicial processes, particularly Interpol coordination. Secretary Rimulya's view that the matter rests solely up to the DFA does not fully capture this whole of government approach, which requires joint action across concerned government agencies. The DFA reaffirms its commitment to the rule of law and ensuring that Filipino nationals facing legal accountability return to face due process. We urge the public to share any information on Mr. Co's whereabouts to support these efforts. The DFA stands ready to provide diplomatic assistance within its mandate and in line with established protocols. End of quote. Okay. Ma'am, panghuli na lang po. Where are we in terms of looking for Zaldico? Meron po ba tayong bagong detalye na nakuha? Any update? Sa ngayon ay wala pa pong naibibigay sa atin na update. Muli tatanungin ko rin dito ang DILG patungkol po dyan at ang PCTC kung ano na po ang nangyari sa nire-request po natin na cooperation from the Interpol. Wala nang tanong. May follow-up question si Ivan Mayrina, GMA 7. Yusek, nabanggit nyo ang reaksyon ng Pangulo kanina nung nabalitaan itong pagdeklara ni VP Sara ay good luck. Good luck. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Salamat po. Wala nang tanong.